Kinagabihan, nagbantay ang ilang kalalakihan sa baryo. May dalang itak, panggatong at sulo. Pag may lumapit na kakaiba, baka oras na para tapusin si Kanena, ang sabi ni Lando sa mga kasama. Hindi nila alam, may tunay na panganib sa paligid pero hindi iyon si Kanena. Habang nagbabantay sila, may biglang umangulngol. "Pare, narinig niyo yun?" Ang sabi ni Boyet na nanginginig sa takot. "Handa kayo," sabi naman ni Kalando. Pero nang kabahan ng lahat, may isang anino na mabilis na gumalaw sa kabilang puno. May biglang humahagik-hik na tunog. Tapos may lumapit. "Ah, aso ko! Buhay pa!" sigaw ni Cardo. Napilay man, kumakawag ang buntot ng tuta. Kung hindi si Kanena kumuha, sino? Nagtaka ang lahat. Kinabukasan, si Kanena ay nagdilig ng halaman. May batang lumapit. "Nay, bakit lagi kayong may gamot sa mga halaman?" sabi ng isang batang babae. "Para di lamukin ng bakuran. Ang lamok ang nagdadala ng sakit sa tao," sabi ni Kanena sa bata. Napatinin ng bata. "Lamok?" Biglang nagkaideya ang bata. Pumunta ang bata sa kapitan. "Kap, sabi ni Kanena, lamok daw ang nagpapasakit sa mga tao." May punto. Sabi ni kapitan. "Ay nako, Kap, gagawin mo pang eksperto ang aswang?" ang sabi ni Kadalisay na tsismosa. Pero may kaliit-liitang pagdududa nang nagsimulang pumasok ang katotohanan. Dumating ang isang ambulansya mula bayan. Kasama nito ang doktor na tumingin sa mga batang may lagnat. Hindi ito gawa ng tao, hindi rin aswang. Sabi ng doktor na dumating, nagkatinginan ng lahat. "Dengue ang sanhi," sigaw ng doktor. Biglang tumahimik ang mga tao. Nagsimulang mamutla ang mga naninira. "Dengue?" sambit ni Kadalisay. "Opo, maraming lamok sa paligid, lalo sa mga bakuran na may puno at naiipong tubig," ang sabi ng doktor. Si Kanena ay matagal nang gumagawa ng halamang panlaban sa lamok. "Kanena, alam mo na ba ang lahat na ito?" sabi ni Kapitan. "Kap, alam kong hindi ako paniniwalaan, kaya tumahimik na lang ako," ang sabi ni Kanena sa mga kabarangay niya. Napayuko ang lahat. Lumapit si Aling Dalisay. Nangingilid ang luha. "Kanena, patawad. Nadala kami ng takot." "Tama ka. Hindi namin inisip, mas madali kaming nagsisi kesa nagtanong." Sambit pa ni Cardo. Si Kanena ay tumingin sa kanila ng may awa, hindi galit. Simula ngayon, ang pinagbibintangan nating aswang ang magiging tagapagturo natin, sabi ni Kapitan. Nagpalakpakan ng mga tao at ang minsang kinatatakutan ay naging tagapagligtas nila.